Maring ipinikit ni Seska ang kanyang mga mata na nahigit na ang hininga. Naramdaman niyang marahang humagod ang isang kamay ni Brixton sa kanyang likod. Mga hagod na aminin niya man o hindi, ay sobrang miss na miss niya. Hinahanap-hanap yon ng kanyang katawan, lalo na sa mga panahong sobrang nalulungkot siya at mag-isa sa loob ng silid na hospital, kung saan siya ilang buwan na nagpapagamot. Hindi na napigilan ng dalaga ang mangilid ng kanyang mga luha. Naninikip ng kanyang dibdib na para bang may mabigat na batong nakadagan na kailangan niyang pakawalan upang makahinga siya ng maayos. Kung anong nararamdaman noon ni Brixton na pangungulila sa kanya, katumbas din noon ang nararamdaman niya na pilit niyang nilalabanan upang wag lang muli ditong bumigay. Sa totoo lang, sa higpit ng yakap ni Brixton sa kanya ngayon, pakiramdam niya ay milya-milya rin ang layo nito. Bitawan mo ko. May panginginig sa boses ni Seska nang sabihin yon. Hindi ito malakas at katamtama lang na sa halip na katakutan ni Brixton ay nagmistulang katumbas noon ay pakiusap ni Seska na wag na siyang bitawan pa. Hindi gumalaw si Brixton na nanatiling yakap pa rin ang katawan ng dating nobya. Kung maaari nga lang ay ayaw na niyang matapos ang mga sandaling yon. Gusto na lang niyang manatili sa ganong posisyon. Marahil kung may tutupad ng kahilingan ng binata ng sandaling yon, ang nais niya ang manatiling nakakulong sa mga braso niyang dating nobya. Daang taon man ang lumipas, maging estatwa man silang pareho as long as magkasama pa rin silang dalawa dito, ay ayos na ayos lang sa binata. Hiling na napaka-imposibleng matupad dahil sa totoong realidad sila ng buhay. Please lang, bitawan mo na ako. Huwag mo akong pilitin na pagsalitaan ka pa ng masama. Tama na, pareho mo lang pinapahirapan ng loob natin. Ilang buwan nang lumipas sa talyo. Dapat naka-move on ka na, lalo pa ngayon na may ibang babae nang inilaan ng mga magulang mo sa'yo. Nakalimutan mo na ako kung may nararamdaman ka man sa akin. Gaya na paglimot ko sa'yo, baliwala ka na lang sa akin ngayon. May ibang lalaki na sa buhay ko na talyo. May iba na. Stay still, Seska, please. Give me a few more minutes. Tugon ni Brixton na pinalampas sa magkabilang tenga ang sinabi ng dating nobya. Ayaw niyang damdamin yon at isa puso dahil alam niyang sobrang mahirapan lang din siya. Hindi na napigilan ni Seska ang umiyak. Oo, sinabi niyang may iba na siya, ngunit batid niya ang lalaki pa rin hanggang ngayon ang laman ng puso niya. Sinasabi niya lang ang bagay na yon nang tigilan na siya ng dating nobyo. Nasasaktan siya dahil sa kabila na nangyari sa kanila, nararamdaman niyang totoo siyang minahal ni Brixton. Kung hindi ano pang ginagawa nito dito, bakit ganito ito kung masta na parang labis ang pangungulila sa kanya? Bakit? How much more do you want to make me suffer? Okay na ako. Tanggap ko na ako hanggang saan lang tayo. Huwag mo naman sa akin gawin ito, Natalio, please. Nakikiusap ako. Tama na. Ano pa bang gusto mong mangyari? Ano pa bang gusto mong gawin ko? Alam mong ayokong gayahin ng tunay kong ina. Huwag mo akong itulak. Sa bagay na yon, pakiusap ni Seska na parang maubusan na ng lakas. Napatuloy na makipaglaban pa sa nais mangyari ni Brixton. Lumalim ang hinga ni Brixton nang marinig yon. Naipikit na rin niyang mga mata nang marinig ang mga hikbi ni Seska. Gusto niyang tanggalin ng yakap, palisin ang mga luha nito at patigilin siya sa kanyang pag-iyak. Ngunit paano niya yun gagawin nang hindi bumibitaw sa mahigpit nitong yakap? Ayaw niyang bitawan ang katawan nito ngayon. Ayaw pa niya. Gusto pa niyang maramdaman ang mainit nitong balat. Gusto pa niyang manatili na ganito kalapit ang babae. Huwag mo akong piliting kamuhian ka na naman, Brixton. Tinapos mo ng relasyon natin, kaya bakit kailangan na magpakita ka pa dito? Gusto mo bang tingnan kung kamusta na ako? Huwag mo na sa akin gawin to, please lang. Okay nang lagay ko, maayos na ako ngayon. Uulitin ko, nagawa ko nang matanggap ang lahat. Natanggap ko na. Huwag kang umiyak. Huwag ako umiyak. Seryoso ka na sinasabi mong huwag akong umiyak? Kung hindi ka nagpunta dito, malamang sa mga oras na to nagpapahinga na ako. Tapos sasabihin mo sa akin na huwag akong umiyak? Bitawan mo ko. Anong gusto mong gawin ko? Matuwa sa mga ginagawa mo? Tumaas ang tono ni Seska ng mga panunumbat niya. Unti-unting lumuwag ang yakap ni Brixton sa kanya. Sinamantala yun ni Seska na mabilis na humakbang upang makalayo. Napuno ng sakit ang mukha ng binata nang makita kung gaano kalaking hinanakit na meron si Seska sa kanya. Siya ang unang bumitaw dito pero heto siya at kung masta ay hinihiling na bigyan pa siya ng atensyon. Nakaramdam na siya ng hiya. Walang imik na muli siyang humakbang na patungo ng pintuan upang tuluyang umalis ng apartment.
Binuksan niyang pintuan at parang walang buhay na nilabas doon ng kanyang katawan. Ayaw niyang lumingon dahil kilala niyang kanyang sarili na kapag ginawa yun, pihadong tatakbo siya pabalik sa loob ng apartment ni Seska. I am leaving, Seska. Hindi pa rin lumilingon ang mukhang ture ni Brixton na bumabagsak na mga luha niya. Wala siyang pakialam kung may makakita sa kanyang mga luha. Nasasaktan siya sa sarili niyang kalokohan. I'm leaving. Ulit ng binatang Maring kinagat ng labi, tuloy-tuloy na naging hakbang palabas ng pinto. Umaasa kasi siya na hahabulin siya ni Seska upang pigilan na wag umalis ng apartment nito na malabong mangyari. Walang imik na iniwan ni Seska nang marinig ang pagsara ng pinto. Nasa po ng mukha niyang balot na balot rin ng mga luha. Tahimik na siyang umiyak. Bumuhos yun na parang ngayon lang niya naramdaman ang lungkot at sakit na may iwan ni Brixton. Hindi pa sapat ang naging pagtangis niya noon nang buong akala niya ay yun ang todo. Makailang beses na pinigilan niyang wag habulin si Brixton upang makiusap. Naibalik na lang nila ang kanilang nakaraan kahit pa malakas siyang dinidiktahan ng kanyang puso na muling sumugal dito kahit na walang kasiguraduhan na hindi na siya muling masasaktan nito. Awang-awa na siya sa kanyang sarili na pilit nilabanan yon. No, Seska, hindi mo gagawin ang bagay na yon. Hindi mo siya muling papapasukin sa buhay mo. Masasaktan ka lang. Baka mamaya kapag iniwan ka niya, hindi mo na yun makayanan at mabaliw ka na. Kastigo niya sa sarili habang hawak ang dibdib. Padausdos na siyang naupo sa sahig at napasandal ang likod sa sofa na nasa sala ng apartment niya. Malakas naman na naging hagulhol ni Brixton sa loob ng kanyang sasakyan na parang namatayan. Hagulhol na noon lang niya ginawa dahil sobrang bigat na ng kanyang puso. Nakasubsob ang kanyang mukha sa manibela ng sasakyan. Binabasa yun ng kanyang mga luha. Wala siyang pakialam kung magmukha siyang batang inabandona at hindi alam kung saan siya patungo. Ipit na siya sa sitwasyon. Kung pipiliin niyang muling iporso si Seska, paano naman ang kanyang inang malaki ang naging sakripisyo sa kanya mula noong bata pa lang siya? Ang buong akala niya ay ayos na sa kanyang nagawa. Ngunit ngayong muling nakita niya si Seska, bumalik ang pagiging makasarili niya. Bumalik ang pagiging ganid niya sa kagustuhang muling mapa sa kanyang babae. Gustong ariing muli si Francesca. Anong gagawin ko? Hindi ko na alam kung anong gagawin ko, Mommy. Tulungan mo naman ako, Mommy. Kinabukasan ay maayos ninihanda ni Seska ang kwintas na binigay sa kanya ni Nixa sa charity auction na nangyari. Medyo late na siyang nagising dahil hindi na rin siya alam kung anong oras siyang natulog. Hanggang sigaan ay umiiyak pa rin siya dahil sa nangyari. Hati ang kanyang emosyon. Kalahati doon ay nagsasabing hindi niya dapat pinaalis si Brixton at hinayaang manatiling lalaki sa tabi. Ang kalahati ay nagsasabing tama lang ang ginawa niya. Kumain siya ng agahan kahit na parang tanghalian na dapat yon, upang wag lang siyang makaramdam ng gutom doon. Nagtaksi lang siya patungo ng Worthy Law Firm na minanapaninigsa sa kanyang ama. Hindi na siya nagpaalam pa kay Benedict dahil alam niya na mag-aabala pa lang ito samahan siya. Kaya naman niyang siya lang ang magtungo sa lugar. Isa pa, ayaw niyang kalad ka rin doon ng lalaki. Saglit lang din siya, isasauli niya lang ang kwintas ng abogada. Malayo pa lang ay nakangiti na sa kanyang receptionist na nasa front desk. Hinulaan na lang niyang kilala siya ng babae dito. Hi, Miss Navarro. Maligaan itong bati sa kanya na ipinakibit na lang niya ng balikat. Napuno pa ng pagtataka ang mga mata ni Seska kung paano siya nito nagawang makilala kung noon lang naman siya pumunta doon. Saka lang niya naisip na marahil ay nakita siya nito sa balita, lalo na awardee siya bilang best designer. Hi, narito ako para saglit na abalahin si Attorney Nikayla Bentacourt. Ah, okay. Tango nitong parang inasahan na rin na darating siya sa araw na yon. Marahil ay nagtataka ka kung bakit kilala kita. Attorney Bentacourt posted your picture in our public group of the law firm this morning. Hindi na napigilan ni Seskang mamulang mukha. Bakit niya ginawa yon? Hindi tuloy mapigilan ni Seskang mahiya. Kinuha na nitong landline upang kumonekta lang sa sekretary ni Nixa. Inaasahan na yung mangyayari ni Nixa na pupuntahan siya ni Seska. Naibilin na rin niya na tanggapin siya at papasukin sa opisina niya kung sakaling dumating at meron siyang meeting. Tinandaan naman yun ng sekretary ng abogada. Kung kaya naman agad itong pinapasok. Halika, Miss Navarro. Sasama na kitang umakyat sa kanyang opisina. Himok ng front desk na umalis sa pwesto. Walang imik na sumunod lang sa kanya si Seska. Napipilitan siyang ngumiti sa mga nakakasalubong nila.
Dahil kilala siya ng mga ito, binabalot pa rin naman ng hiya. Isipin na lang ni Seska na oras na maibigyan niya ng pakay ay aalis din siya. Wala siyang planong magtagal sa lugar na yon. Nasa ika-6 na palapag ang opisina ni Nixa. Nakangiti rin agad ang sekretary nito nang tanggapin siya at muli pang dalhin sa mas malaki at marangya nitong opisina. Dinulutan siya nito ng fresh juice at sinabing saglit na hintayin ng abogada. Dahil may meeting pa ito ng mga sandaling yon na dinaluhan. Habang hinihintay na dumating, ay hindi ni Seska mapigilan na igalang paningin sa paligid ng opisina nito. Tattad ng kanyang mga achievements ang wall ng opisina nito. Nakatabi ng lumang achievements ng kanyang ama. Ang talino niya, manang-mana siya sa daddy niya. Mahinang naibulong ni Seska habang nakatingin sa mga yon. May mga pictures din ng kanilang pamilya doon mula sa mga magulang ng kanyang ama. Hindi nakaligtas sa paningin ni Seska ang bulto ni Brixton ng bata pa na nakasama sa isa sa mga larawan ni Nixa. Maliit siyang napangiti. Inaalala kung gaano nakalaki ng ipinagbago nito ngayon kumpara sa picture na kanyang nakikita. Sobrang laki na pala. Kung noon ang cute nito, gwapo pa rin naman ito ngayon ngunit sa kanyang paningin ay may lahi na ito ng demonyo. Muli siyang naupot hinarap ng orange juice. Inaatake na naman siya ng kalungkutan na kailangan niyang itaboy. Napalingon na siya sa may pintuan na may marinig na mga yabag. Ngunit muling iniiwas ang paningin doon upang palisin ang ilang butil ng kanyang mga luha na nakalimutan niyang palisin kanina. Dahil sa halo-halong mga emosyon. Hi Francesca! Napaahon ng mabilis si Seska sa kanyang kinauupuan nang marinig ang boses ni mula sa may pintuan. Alam naman niyang ito nang dumating. Gusto lang niyang ipakita sa babae na okay lang siya doon. Kagaya na nagdaang araw ang tali ng buhok nito na medyo mataas. Nakalaylay ang ibang hibla ng kanyang buhok sa gilid ng maamong muka na mas nagpapaganda pa sa kanya. Malapad na kaagad ang ngiti nito sa kanya na parang inaasahan siya. What's the matter? May problema ka ba? Need mo ng legal advice from me? Friendly ang boses nito pero seryoso na mga matang nakatingin sa kanya. Hilaw na ang naging ngiti ni Seska na mas lalo pang kinabahan sa tono ng boses ng babaeng kaharap niya. Or may gusto ka bang kasuhan? Sino? Ang pinsa ko ba? Sunod-sunod na tanong nitong humakbang na papalapit sa kanya. Umalakak pa ito na parang nangaasar na hindi niya mawari. Tell me, anong dahilan at napasugod ka dito? Sunod-sunod ang naging pag-iling ni Seska na parang lalabas ng kanyang puso sa loob ng kanyang dibdib. Ibang-ibang aura nito ngayon na nasa kanyang opisina kumpara kahapon na nasa charity auction. Nakakatakot yon. No, hindi Attorney Bentacourt. Pumunta ako dito para may isauli sa'yo dahil alam kong hindi dapat to sa akin. Isauli, maang-maangan ni Nixa na alam na kung anong tinutukoy ng babaeng sinadya pa siya doon. Gamit ang nangangatal na kamay ay kinuha ni Seska ang box ng kwintas na ibinigay ng abogada sa kanya sa loob ng bag. Here, pakita niya na kay Nixa nang makuha yon. Tinignan lang yun ni Nixa na dire-diretso ng hakbang patungo sa katapat na sofa na kanyang pinaghihintayan. Prenting na upo na parang walang anumang problema sa kanyang buhay. Nanatiling ngiti sa kanyang labi na muli pang tinitigan si Seska na hindi na alam ang gagawin sa kanyang inuupuan. Tense na siya doon ngayon. Wala na akong pananagutan dyan. Binigyan na ako ni Brixton ng cheque ng kabuang kabayaran. It's considered a gift from him now, not from me, Miss Navarro. Muli pang diretsong sagot ni Nixa na pinagkrus pang kanyang mga binti. Kung plano mong isoli yan, siya dapat ang kinakausap mo at hindi ako pagdating sa bagay na ito. Gets mo? Hindi na nagulat si Seska sa kanyang nalaman, lalo pat alam niya na kung anong relasyon ng dalawa. Malamang ay nagsabuatan sila. Ibig bang sabihin ay alam ng babaeng kaharap niyang naging relasyon nila noon ni Brixton? Maaari. Mariin na nakagat ni Seska ang kanyang labi. Pinag-isipan niyang mabuti kung anong gagawin niya pagdating dito. I put it here, Attorney Bentacourt. Sambit niyang nilapag ng box ng pintas sa center table. Tumayo na si Seska ngunit kagad naman siyang hinarangan ni Nixa kung saan inapaatras siya ng ilang hakbang. Binalot na ng takot ang kanyang buong katawan nang makitang hagurin siya ng seryoso nitong bilugang mga mata. Wala na akong ibang client at masyado pa namang maaga. Pwede bang samahan mo muna ako dito? Gulantang ang rumihistro sa mukha ni Seska. Sa pakaramdam niya, hindi tatanggap ng no na sagot ng abogadang kaharap. Ito ba ang dahilan kung bakit walang nagawa kahapon ng fiancé ni Brixton? Kahit pa nakita nito na ibinigay sa kanya ng babae ang kwintas na kanyang napanalunan sa bidding? Nanatiling mga mata ni Seska sa mukha ni Nixa.
Huwag kang matakot sa akin. Hindi naman ako nananakit ng tao. Umatras pa si Seska hanggang natagpuan na lang niyang kanyang sarili na nakaupo na naman sa sofa. Alam mo, halos sabay na kaming lumaki ni Brixton. Para ko na siyang kapatid. Ang pinakaayaw ko sa lahat ay yung mga umaaway sa kanya. Ako ang nakakalaban nila. Umarko isang kilay ni Nixon na binabasang mukha ni Seska. Pero sa tingin ko ngayon, siya naman ang nang-away kaya syempre hindi ko siya kakampihan. Ayoko magpapaiyak siya ng mga babae. Dahil syempre babae din ako. So, kamustang boyfriend ng pinsan ko, Francesca? Napayuko na si Seska. Ano pa bang gustong malaman ng babae ito sa kanya? Matagal na kaming tapos, Attorney Bentacourt. Isa pa, scam relationship lang ang meron sila ni Brixton. Hindi to naging totoo. Katawan niya lang ang habol nito dahil naghihiganti siya. Pagin hindi niya nasasabihin pa sa babae. Ililihim na lang niya yon dahil wala na ring magbabago. Oh, you break up with him or he breaks up with you? Malisyosong tanong ni Nixa na hinigop ng kapeng pinatimpla sa kanyang sekretary. Napakong paningin doon ni Seska dahil kagaya ng timpla ng kape ni Brixton. Sinundan ng tingin ni Seska ang ginawang pagtayo ni Nixa dalang kanyang tasa ng kape. Napasingap siya nang maupo ito sa kanyang tabi at pinakatitigang mabuti ang kanyang muka na parang may hinahanap doon ng babae. Alam mo, ang ganda mo lalo na kapag mag-aayos ka at tititigang mabuting mukha mo. Mas maganda kay Piper kahit na nasa showbiz industry ang babaeng yon. Iniling-iling ni Nix ang kanyang ulo. Hindi na ako magtataka kung bakit patay na patay sa'yo si Natalio. Anito pang napakurap-kurap ng mga mata ni Seska at hindi makapaniwala. Nanatiling tikom ang bibig ni Seska na parang nawala ng dila. Francesca, have you never thought about fighting for it? Muling tanong ni Nixa matapos na ilay yung katawan niya. Hindi na iniintindihan ni Seska kung anong tinutukoy nito na blanko ng kanyang isipan sa presensya niya. Well, gusto ko lang sabihin sa'yo na sobrang nahihirapan ngayon si Brixton manimbang ng kanyang sitwasyon. What I am saying is, Natalio hasn't completely given up on you. Hindi ba masyadong obvious? Nilakipan niyo ni Nixa ng malakas na pagtawa. Nagsiselos pa rin siya. Pumupunta pa rin siya sa apartment mo kahit na alam niyang wala ka na. Nais ka pa niyang alagaan sa abot ng kanyang makakaya. If you don't force him, how can you know that he is unwilling to take on everything for you? Hindi mo ba naisip na samahan siyang lumaban sa pagmamahalan niyo? Nakagat na ni Seska ang kanyang labi. Sunod-sunod nang naging iling niya. Si Brixton ang unang bumitaw sa kanya. Unang pa lang ay ito nang nanloloko. Umalinis ang hangarin nito, hindi siya magtatago sa ibang pangalan. Hindi siya magpapanggap. Paghihiganti lang ang ginagawa nito. Hindi siya nito totoong minahal. Guilty lang siya ngayon. Oras na may kasal silang dalawa, wala na. Sobrang labo ng posibilidad na magkatuluyan pa kayong dalawa.